bago po ako mag-start na magturo ay nais ko muna pong muli na i-announce sa inyo, this year, month of December ay muli po magkakaroon tayo ng handog pasasalamat. In-announce ko na po itong nakaraan, muli ko lang pong uulitin. Handog pasasalamat. Ano po ba yung handog pasasalamat? Yan po yung naranasan natin isang taon na iningatan tayo ng Diyos. Isang taon na hindi tayo nagkasakit ng malubha, hindi tayo na aksidente, walang nangyaring dilubyo sa buhay natin sapagkat sa pag-iingat ng Diyos. Kaya maghahandog tayo ng pasasalamat. At yung pong handog pasasalamat na yon ay atin po yan pagsasama-samahin muli at atin po yan gagamitin doon niya po sa atin pong lilipatan doon sa venue sa likod. Kaya kung yan po ay mga month of December, pwede na po nating ibigay yan yung handog pasalamat. Lahat po yan ay i-record natin, i-announce natin yung handog pasalamat kung magkano po ang nalikom at muli po ay idadagdag natin sa pagre-restore, pagre-reconstruct nung bago natin tatapakan na house of worship, house of prayer doon po sa likod. Sapagkat pumayag po yung may-ari na atin pong gamitin yon na wala pong dagdag na upa. Yan po yung isang sign at kondisyon ko sa Diyos. Na talagang kung kalooban ng Panginoon na yung likod na yun ay atin pong lipatan, mapaayos. Pumayag yung may-ari na walang dagdag na upa kahit 5 sentabo. Di tayo dadagdagan. Pumayag na gamitin natin. Pumayag. At meron pa po akong pangalawang kondisyon sa Lord. Kapag nakita ko po na napuno ito hanggang labas yung dumadalo, yun na po yung sign talagang pinalilipat tayo sa likod. Kaya po, nakita ko po, ngayon ay hanggang labas ang ating pong mga dumadalo dito. Marami pa po tayong wala. Yung pamilya Chuwas sa Santa Maria, wala pa po ngayon, di natin nakasama. Marami pa po tayong mga kapatid na wala po ngayon. Kaya po talagang yung dalawang sign na hinihiling ko kay Lord, pinagpipray ko na wag yung gusto ko lang ang mangyari, kundi kalooban ba niya. Kaya po confirm, tayo po ililipat. Loobin ng Lord, this coming February, ating pong anniversary, doon na po natin gaganapin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yan po yung aking po announcement sa inyo. At pinagpipray ko po sa Lord na nakababad po kayo sa prayer na hintayin nyo, may gagawin ng Diyos sa mga buhay nyo. Bago matapos ang taong ito, kayo po ibinababad ko sa prayer, merong overflowing blessing na mararanasan kayo. Kasi po kaya ako kayo pinagpipray para patuloy na talaga yung lilipatan natin, church, papagtulong-tulungan natin sa biyaya ng Panginoon. Amen! Pag pinanghawakan mo yan, pinaniwalaan mo yan, mangyayari sa iyo yan. Amen? Mangyayari sa iyo yan. Yung sinasabi ko po sa inyo, ngayon po ay September na, September, October, November, December. Halos 3 buwang mahigit pa. Napakalaki pa ang mangyayari sa ating lahat. Merong highly favor, merong breakthrough na mangyayari sa atin. At ang sikreto lang po mga kapatid, patuloy tayo maging tapat na sumunod sa ating Panginoon. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Okay, sige po. Sa oras na ito ay tayo po ay dadako na. Wala pa yung pamilya Ubaldo. Wala pa sila Maylin, ano? Wala pa. Darating ba? Ayun, darating. Ano yung kasi yun eh, pang last quarter yung ating mga kapatid na yun eh. Pamilya Ubaldo. Pero ang kagandahan doon, talagang nagpupursikin sumamba. Yun ang kagandahan doon. Wala pa nga pamilya. Mamaya ay darating yun, maya-maya. Okay, sige po. Tayo po ay magsimula na. Ang akin pong isi-share ngayon sa inyo sa umaga pong ito ay pinamagatan ko pong believer without faith. Meron palang ganyan. Mananampalataya na walang pananampalataya. Para nakakalito ano po. Tinawag na mga mananampalataya pero wala naman palang pananampalataya. Tinan nyo nga po yung inyong katabi. Tinan nyo po, left and right. Sabihin mo, kapatid, ikaw ba yon? Yan, sabihin mo, ikaw ba yon? Kasi alam nyo po,
Mananampalataya pero walang pananampalataya. Kaya iyan po yung ating tatalakayin ngayon. Actually, ito po ay naranasan po ng mga alagad. Kasama po ng mga alagad ang ating Panginoong Hesus sa isang bangka. At habang sila po ay bumabaybay sa isang lawa, ang ating Panginoon natulog. Sa pagkatulog ng ating Panginoon, umidlip siya, yung mga alagad gising. At sila po ang nakasaksi ng malakas na hangin, malakas na unos, na nag-create po ng alon at halos matabunan ng tubig yung bangka nila. Kasama nila ang Panginoon, na nasaksihan nila ang mga ginagawang himala ng Panginoon, nasaksihan nila kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon, nagpagaling, nagpalakad ng lumpo, nagpadilat ng bulag, nagpagaling ng mga paralitiko, nagpakain ng mga libu-libong mga tao sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Nasaksihan lahat ng mga alagad yon. Dapat doon pa lang sa 1, 2, 3 na kanilang naaktuhan yung mga ginawang himala na hindi pambihirang himala, dapat meron talaga silang tunay na pananampalataya. Pero sila yung mga manampalataya during that time na walang pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, kalapitin mo, kapatid, hindi ako yun. Amen. Hindi ako yun. Okay. Tignan niyo po mga kapatid. Puntahan po natin yung sinasabi ko po sa inyong kwento sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Ito po ay actual true to life story mula po sa Bible. Sabi po dito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Last verse, namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima o sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Okay, nakita po natin, yan pong nasulat sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27, ay true to life story. Totoong nangyari. Hindi po yan talinghaga. Hindi po yan parable story. Yan po ay totoong nangyari at totoong naganap. Pero makikita po natin mga kapatid, kasamang personal ng mga alagad ang Panginoong Hesus. Pero makikita po natin yung kanilang naging reaksyon, yung kanilang naranasan sa sarili nila, bagamat kasama nila ang ating Panginoon during that time. Makikita po natin itong mga alagad na ito na sama-sama sa isang bangka. Number 1, they are worried. Sila po ay nabalisa. Sila po ay nag-alala. Naranasan po nila yun. Nung makita po nila na merong napakalakas na hangin, napakalakas na unos, na sinusumpit yung bangka nila, nag-create ng wave doon sa lawa, at yung alon ay halos tumatapon doon sa kanilang bangka. Kaya
makikita po natin doon sa Matthew chapter 8 verse 25 to 24 to 25a, sabi po diyan, bumugso sa lawang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Verse 25a, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Yan po mga kapatid, sa sobrang pagkabalisa nila, sa sobrang pagkabagabag nila, doon sa kanilang nakikita na malakas na unos, doon sa na-experience silang malakas na alon, na yun dapat ang ating Panginoon, nakasama nila, nakita nila yung mga himala, yung mga ginawa ng ating Panginoon, nakuha nilang gisingin, sapagkat sila'y masyadong nag-alala, nabalisa. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Ang buhay natin minsan, kapag ipinokus natin ang ating paningin, ipinokus natin ang ating isip, ang ating emosyon, ang ating damdamin sa mga bagay na nararanasan natin, yan ang magkikreate na ikaw ay mababalisa. Kaya nabalisa yung mga alagad, hindi nila nakita na kasama nila ang Panginoon sa bangka na gumagawa ng kakaibang mga himala, gumagawa ng mga pambihira na mga himala. Nakalimutan nila yung makapangyarihang nagkatawang tao na anak ng Diyos ay kasama nilang personal doon sa bangka. Pero kaya sila nabalisa, kaya sila nabagabag, kasi ang nakita nila, ipinokos nila ang kanilang mata, ang kanilang isip, ang kanilang damdamin doon sa hangin, doon sa unos, doon sa alon. Kaya sobra silang nabalisa. Sila yung mga manampalataya na walang pananampalataya sa magagawa ng Panginoon na kasama nila. Kaya pagdaka, sila'y nagkukumahog, ginigising nila ang Panginoon. Kasi nga, nandun yung pagkabalisa, nandun yung pag-aalala na hindi makapagbibigay ng magandang resulta sa kanilang mga sarili. Ano po ang mensahe mga kapatid? Yung mga iba't ibang na-experience po natin sa buhay, yung mga iba't ibang mga negative challenge, problems, trials na atin pong na-experience day by day, yan po yung mga unos. Yan po ay mga hangin. Yan po ay mga alon sa ating buhay. Na kapag dyan mo ipinokos ang isip, ang damdamin mo, ang paningin mo, kakainin ka ng kabalisahan. At kapag ikaw ay nabalot na ng kabalisahan, wala pong idudulot yan maganda sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabihin mo sa katabi ng kapatid mo, kapatid, huwag mong i-focus ang isip mo sa kabalisahan. Kasi po, magpapara tayong mga mananampalataya, believer without faith. Ito ang nangyari po sa mga alagad. During that time, personal po nilang nakasama, nakilala, nakadaupang palad, nakita ng aktwal ang mga pambihirang himala at kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero, nang dumating po sa isang senaryo na maranasan nila ang malakas na unos, malakas na hangin, malakas na alon, doon po sa lawa na kung saan bumabaybay sila, doon nila naipokus ang mata nila, ang isip nila, ang damdamin nila, sinaklot sila ng kabalisahan. Sila lahat ay nabalisa. Mga kapatid,
Kahit kailan po, yung pagkabalisa, wala pong ibubungang maganda yan sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Hindi po masama na mabalisa. Makinig po kayo mabuti. Hindi po masama na mabalisa. Normal po talaga yan. Pero po ang masama, yung nabalisa ka, pero hala ka ng halos magawa. Hindi ka na halos makapag-isip ng tama. Hindi ka na halos makausap ng mabuti. Hindi mo na halos magawa ng tama yung ginagawa mong daily routine sa buhay mo. Especially yung ginagawa mo sa Panginoon. Dahil ikaw ay balot ng pagkabalisa, balot ng pag-aalala. Kaya yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, apektado. Dahil kumakabog ang damdamin mo, gulong-gulo ang isip mo, nababagot ka, nabuburyong ka, sapagkat punong-puno ka ng pag-iisip, pag-aalala, pagkabalisa sa mga bagay na nakikita mo, naiisip mo, nararanasan mo. Kaya hindi ka makagagawa ng mga bagay na mabunga. Hindi mo magagawa ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos kapag hinayaan mo na balutin ka ng pagkabalisa, pag-iintindi, pag-aalala. Dahil lang sa nararanasan mo, nakikita mo, naririnig mo, naiisip mo, nararanasan mo. Magpapara kang believer without faith. Gaya ng mga unang alagad. Kasi nga po, kaya ganun sila, hindi pa bumababa ang espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya lang sila namuhay ng talagang may pananampalataya, may apoy, may katapatan nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat na ng langit. At sila ay pinuspos ng banal na espiritu. Kaya lang sila nag-apoy. Pero during that time, nakasama nila ang Panginoon. Meron silang pananampalataya. Sila'y nananalig, pero walang pananampalataya. Kaya nung makita nila ang alon, makita ang unos, makita ang hangin, nagkaroon sila ng matinding pagkabalisa, pag-aalala. Kaya ang unang-unang mensahe, kapatid, na ating makpupulot ngayong umaga at uuwi tayo na merong lakas, kailangan pala, anuman ang ating nakikita na mga negatibong sitwasyon sa ating buhay, anuman ang ating mga naiisip na negatibo sa ating isip, anuman ang ating mga nararamdaman na negatibo sa ating mga damdamin, huwag mong hayaan na patuloy kang balutin ng mga negatibong iyan na iyong nakikita, naiisip, nararamdaman. Pagkos, paganahin mo ang iyong pananampalataya at paniniwala sa biyaya at tulong at magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi kapag yung lakas nating sarili lang ginamit natin, at tapati ko po yung mga kapatid, ala po, bibigay tayo. Kapag sariling diskarte, sariling lakas ang ginamit natin sa pagharap sa mga nakikita nating mga problema at pagsubok, sa pag-iisip natin at pag-aalala, pag binalot ka niyan, ginamit mo yung lakas mo, dadapa tayo. Pero, kapag kumuha tayo ng lakas at pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan. Kaya sabi ni Pablo, Pilipos chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who give me strength. Lahat ng bagay, sabi ni Pablo, magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo.
Kaya kapag yung lakas lang natin ang gagamitin natin sa pagharap sa mga negatibong pangitain na nakikita natin, negatibong napapakinggan natin, negatibong iniisip natin, negatibong nararamdaman natin, bibigay tayo kapatid. Pero kapag kumukuha tayo ng lakas mula sa ating Panginoon, lahat ma-overcome natin sa tulong ng ating Panginoon. Ito po ang unang-una na dapat mensaheng makatch up natin. Yun po ang sikreto. Kaya wag po natin hahayaan na kainin tayo ng kabalisahan. Wag po natin hahayaan na balutin tayo ng pag-aalala. Sapagkat ang pagkabalisa, ang pag-aalala, kahit kailan, walang idudulot yan maganda sa buhay natin. Niniwala ba kayo kaya minsan tumataas yung ating mga hindi dapat tumaas sa ating katawan dahil po yan minsan nai-stress ka, nape-pressure ka, nag-aalala ka. Yun lang po yun minsan. Kaya minsan po maraming sakit ang tao kasi po dahil lang po sa stressful masyado, nag-iintindi, nag-aalala, nababalisa. Kaya po tumataas lahat ang kanyang blood circulation, ang lahat ng kanyang dapat na tumaas sa kanyang katawan dahil lang po nagsimula lang po yan dahil nababalisa, hindi makatulog, hindi makakain, hindi makapag-isip ng tama. Yun lang po ang dahilan. Pero pansinin niyo po yung mga taong antindi ng problema pero pasipul-sipul lang, pa-chill-chill lang. Pansinin niyo ang ganda ng sirkulasyon ng kanyang katawan. Kasi nga po, natutulog ng mahimbing, kumakain ng maayos, relax po siya. Pero pag ang tao po ay stressful, dahil sobrang pressure, sobrang nag-iintindi, sobrang nag-iisip, kahit po sasakyan mga kapatid, gamitin mo ng walang hintuan sa gitna ng init ng panahon, kahit branyo po yan. Aba po, kakatok po ang makina niya pag hindi mo ipinapahinga. Pag hindi tama ang paggamit po, kahit katarikan ng araw, ginagamit mo, nakahinto ka, umaandar ang aircon, tako po ay mag-iinit po ang makina niya, mag-iinit po ang langis niyan. Kapag lagi ganyan ang ginagawa natin sa mga sasakyan, at the end of the day, kakatok po makina niyan. Ano pong ibig kong sabihin? Tayo po bilang tao, kahit tayo ay may pananampalataya, kapag lagi natin pinupwersa ang ating isip sa mga sobrang pag-iintindi na hindi naman dapat intindihin, sobrang pag-aalala na hindi naman dapat mag-alala ng sobra, isang araw po mga kapatid, ang balik po sa atin nun, tayo din po ay mawawalan po ng magandang kalusugan sa ating kasawang pisikal. Kasi po, hinayaan natin na balutin tayo ng sobrang pag-iintindi, pag-aalala at pagkabalisa. Ano po ang sabi patungkol po sa pag-aalala ng Panginoon? Tingnan niyo po, sabi ng Lord patungkol po sa pag-aalala. The Lord said about worrying. Sabi po ng Lord sa Matthew chapter 6 verse 25, NIV, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Makikita po natin, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa patungkol sa inyong buhay, sabi ng Lord. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang inyong isusuot, sabi ng Lord. Hindi nyo ba alam, sabi ng Panginoon, higit na mahalaga ang katawan kaysa pagkain? Higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Higit na mahalaga ang katawan kaysa damit. Minsan po kasi ang tao masyado nagiging materialistic.
Nag-iintindi sa mga bagay na mga pangangailangan. Pero hindi niya nakikita na ang ibig sabihin ng Panginoon, kung meron kang katawan ngayon, katawan, na kumpleto, walang kulang, walang labis, worth it na pasalamatan mo ang Panginoon kasi maraming tao, baldado, maraming tao, merong apekto ang katawan. Pero ikaw, kumpleto katawan mo. Meron kang 2 mata, 1 ilong, 1 bibig, 2 tainga. Meron kang 2 kamay, meron kang 2 paa, kumpleto. Bakit hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ng Panginoon? Kung ibig sabihin ng Lord, huwag ka mag-alala kung sa ngayon wala kang damit na nabibiling maganda. Pero ang mahalaga, meron kang damit na maayos. Mag-intay ka lang. Sa ngayon, wala kang nakakain ng masasarap. Sa ngayon, hindi ka nakakakain ng masasarap na pagkain. Pero ang sinasabi ng Panginoon, pero alam mo ba kahit wala kang kinakain masasarap, ang importante, malusog ang katawang pisikal mo. Yun yung sinasabi ng Lord. Kaya wala kang dapat ipagkaalala. Hindi ka dapat mabalisa, sabi ng Lord. Patungkol sa mga bagay na hinahanap mo na wala ka pa ngayon. Ang tingnan mo kung ano yung meron ka na hindi mo nakikita ngayon. Nang ibig sabihin ng Lord, meron kang katawan na walang kulang. Meron kang kalusugan na hindi gaya ng iba. Kaya mga kapatid, ang dami nating kababayan sa atin lang pong bansa. Kaya lang po nabubuhay, dinadialysis. Alam niyo po ba yung dinadialysis? Nagpupunta sila ng dialysis center linggo-linggo, uupo sa isang upuan, sasaksakan po ng karayom na napakalaki, may hose, lilinisin po yung dugo. Kasi po hindi na po gumagana ng maigi yung kidney. Alam niyo po ba yung ating pong kidney, yan po ang sumasala ng dumi, ng dugo ng ating katawan. Kaya po yung kidney natin, pag nag-malfunction na, ayun na po, kailangan mo ng i-dialysis kasi po wala na pong sasala at lilinis ng ating dugo. Bakit po nasisira yung ating mga kidney? Dahil po sa ating mga kinakain at iniinom, dahil wala po tayong disiplina. Kaya pag nasira po, lifetime na po ang dialysis. Yung mga taong dinadialysis, alam niyo po ba, napakahirap po nararanasan nun. Parang lantang gulay pagkatapos pong i-dialysis. Tapos natutuyot po yung balat nila. Tapos puro tusok po yan, yung mga kamay na yan. Puro tusok. Kaya lang sila nabubuhay dahil po sa masin na naglilinis ng dugo. Tapos ngayon magrereklamo tayo. Yung mga bagay na naranasan natin. Samantalang yung mga taong dinadialysis gusto pang mabuhay. Nagbabayad ng 20 mil, 30 mil kada session. Gusto lang mabuhay. Samantalang ikaw malakas, malusog, buhay. Gusto mong mamatay. Parang baliktad, di po ba? Kaya sabi ni Lord, di ka dapat mabalisa sa buhay mo. Meron kang katawan. Meron kang kalusugan. Yan ang higit na mahalaga. Yung problema, yung mga pagsubok, huwag mo seryosohin masyado yan, kapatid. Isipin mo ang solusyon, hindi mo isipin ang problema. Ano po ibig sabihin? Makinig kayo mga mabuti mga kapatid. Po kasi sekreto ko sa buhay ko Pag ako may problemang hinaharap, hindi po ako nakapokus doon sa problema ko. Nakapokus po ako doon sa solusyon sa problema ko. Problema ko halimbawa ng ganito. Hindi ko po pupukus ang isipin yung problema ko. Ang iisipin ko po, mananalangin ako, Lord, tulungan mo ako kung papaanong yung problema kong ito masusolusyonan ko. Gagawa ako ng paraan. At kung hindi ka makagawa ng paraan, magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Hindi po yung pupuntiryahin mo yung problema magdamag, ilang araw, ilang gabi, hindi tayo matutulog, hindi tayo kakain, kasi iniisip natin, nakapokus tayo sa problema, yun po ang masama. Doon po lalabas na parang tayo po yung topic. Sabihin mo kapatid, kalabitin mo katabi mo, kapatid, ikaw ang topic ngayon. Yung tayo ay tinawag ng mga believer
pero walang pananampalataya. Kaya, napakahalaga po mga kapatid, yung kabalisahan, yung pag-aalala, atin na po yan isang tabi. Di masamang magbalisa, di masamang mag-alala, pero wag mong popokosan. Para lang dumaan sa isip mo, sa damdamin mo, mag-pray ka lang, magtiwala ka, ang Diyos ang bahala. Amen? Mangangaral chapter 11 verse 10a, iwaksi mo ang mga alalahanin at mga kabalisahan. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, may utos ang Panginoon. Ipinawawaksi, ipinatatanggal sa atin yung pagkabalisa, yung pag-aalala sa maraming bagay sa buhay natin. Kaso po tayo, Filipino culture, ibinabaol pa natin. Nakabaol. 5 taon na yung problema, 10 taon na yung problema, nakabaol sa isip natin, sa damdamin natin. Ayaw nating i-let go. Kaya po ang nangyayari, tayo po ang apektado. Kalabitin ka yung kapatid. Kapatid, ikaw ba yan? Iwaksi mo ang mga alalahanin at mga kabalisahan. Ang taong laging nababalisa, ang taong laging nag-aalala, umiigsi ang buhay. Pero ang taong masiyahin, ang taong payapa, mahaba ang magiging buhay. Nadadali ang buhay ng mga taong laging balisa, laging nag-aalala. Tinan mo yung katabi mo kapatid, tinan mo nga kung malapit na yan. Ba? Kasi pag lagi tayo nababalisa, pag lagi tayo nag-aalala, mabibilis ang buhay natin. Mabibilis. Pero pag lagi ka lang pa-chill-chill, payapa ka, lagi ka lang pinagkakatiwala mo kay Lord, wow, yan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Pilipos chapter 4 verse 6, sabi ng Lord, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At niyo po sabi ng Lord, kahit sa anumang uri ng bagay, huwag daw tayong mabalisa. Tayo pa naman, Filipino culture, lahat na lang, kinababalisahan natin. Lahat na lang. Nawawala lang yung plato, nababalisa ka. Nawawala lang kayo ng aso, nababalisa ka. Ganun po tayo, Filipino culture. Masyado po tayong sentimental. Nawawala po yung ating pong damit na lumang-luma na nagagalit tayo. Di po ba ganun po tayo Yun ang problema po natin lahat Nawawala po yung kumot natin sira-sira na 20 taon na lumipas. Sentimental value nga tayo Yun ang problema po natin. Malayo-malayo po tayo sa mga Hapon, sa mga Koreano na yung gamit bagong-bago pa lang tinatapon na nila. Tayo naman po bulok na nakatago pa sa ating mga kwarto. Amen. Kaya pag nawala, pag naitapon ng ating mga anak, may kumuha, galit na galit tayo. Hello? Yan po ang problema natin mga kapatid. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito pala ang sekreto mga kapatid. Kapag tayo may kabalisahan, hindi po masama na mabalisa, mag-alala. Pero ang sekreto po pala, manalangin lang tayo. Manalangin na walang sumbat, walang galit, walang tanong sa Diyos. Panalangin ng may pasasalamat. Sa verse 7, sabi po diyan, ang di malirip na kapayapaan, kagalakan ay sa inyong mga puso sa pamamagitan ng ating Panginoon. This is the secret ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po ang mga Kristiyano na talagang lagi pong sinusunod yung bagay na yan, merong buhay na payapa, merong buhay na masaya. Ikalawa po na naranasan ng mga apostol, mga alagad ng Panginoon, na kahit kasama nila ang Panginoon ay they were afraid. Sila po'y natakot.
Natakot sila. Kasama nila ang Panginoon sa bangka. Natutulog lang. Nakita po nila ang mga ginawang himala ng Panginoon, pero nung makita nila ang unos, ang hangin, ang alon, nangatog sila sa takot. Tinan nyo nga po yung inyong katabi. Mata sa mata. Kumukha po matakutin. Alam niyo po mga kapatid, yung pong mga Kristiyanong matakutin, yan po yung madalas hindi po mararanasan ang galaw ng Diyos. Kasi po naunahan sa kagad ng takot, nerbiyos, nangangatog kagad. Pero yung mga Kristiyanong kaharap na ang matinding challenge sa buhay, pero pinanghahawakan pa rin niya, kasama ko ang Panginoon na nangako na hindi ako pababayaan. Hindi ako iiwan. Ma-overcome ko ito sapagkat kasama ko ang aking Panginoon. Yun yung magandang karakter sa bawat isang mga believers na kahit may matindi ng hinaharap na laban, pero ang pinanghahawakan pa rin yung pagtitiwala sa tulong, biyaya at magagawa ng Diyos. Tinob niyo po yung mga alagad na ito. Sabi po doon sa Matthew chapter 8 verse 25b, Panginoon, tulungan ninyo kami. Ito po yung pangalawa po nilang sinabi matapos po nilang gisingin. At nung gising na po ang ating Panginoon, sila po ay nangangatog sa takot sapagkat nakita po nila ang hangin, ang dilubyo, ang unos, ang alon, at yung pumbangka nila ay natatabunan na po ng tubig. Kaya sabi po nila, Panginoon, gumising ka, tulungan mo kami. Sobra po silang nabalisa. Sobra po silang nag-alala. Sobra po silang natakot. Kaya nga po ang sagot ng Panginoon sa kanila, ano ba naman kayo? Kay liit ng inyong pananalig. Sabi ng Panginoon sa kanila, napakaliit ng pananalig ninyo. Parang sinasabi ng Lord, eto ako, kasama niyo ako. Naniniwala ba kayo na mapapahama kayo? Samantalang kasama niyo ako sa bangka? Napakaliit ng inyong pananalig. Kapatid, ang sekreto, kapag humaharap tayo sa matinding laban ng buhay, kahit anong laban yan, lakihan mo ang pananalig mo sa Panginoon. Huwag kang susuko. Huwag kang manghihinawa, huwag kang bibigay. Lakihan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga tao, sa mga anak niya, sa mga lingkod niya na naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pa nakikita ang isang bagay, pero pinaniniwalaan mo na mangyayari yon, hindi dahil sa lakas mo, sa magagawa mo, kundi sa magagawa at tulong ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Yun lang po. Ako po yung puhunan ko sa buhay ko. Pinaniniwalaan ko po yung mga bagay na nakikita ko, nabivision ko, na bagamat napaka-imposible. Pero sabi ko, ang Diyos ko na pinaglilingkuran ay napaka-makapangyarihan. Amen? Kaya minsan po, pagtatawanan niyo po ang inyong pastor kapag nagbibitaw po ng mga pangarap at vision. Hindi po talaga niyo paniniwalaan, pero ang aking pong pinagtitiwalaan ay yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na huwag tayong sasaklutin po ng takot. Ito pong mga alagad na ito na nakaranas po ng pagsama, aktual na mga ginawa, himala ng Panginoon, hindi po nila na-appreciate yun. Sinaklot sila ng pangamba, ng pagkabalisa, sinaklot sila ng takot, kaya hindi po sila makapag-isip ng tama. Instead na sila po ay maghawak-hawak kamay, magpuri, manalangin sama-sama sa bangka habang tulog ang Panginoon. Pero hindi po nila nagawa sapagkat naunahan po sila ng pangamba, pag-aalala at takot at nerbiyos. Kaya sabi po ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, sabi ng Diyos, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya
Hindi kanya pababayaan. Kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob. Hallelujah! Woo! Glory! Sinabi ng Diyos, siya yung mangunguna sa atin. Sa paglakad natin, sa pagharap natin, kahit anong laban, kahit anong sitwasyon, kapag pinanghawakan natin, nakasama natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag lang tayong matakot, huwag lang tayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa ating kinakaharap sa buhay. Hallelujah! Napakapilag natin mga kapatid. Bakit po tayo magpupunta ng Diyos? Sa Diyos, salamatan para sambahin siya. And the same thing, para makapakinig po tayo ng mga salita ng Diyos na patuloy po magpapaalab, magpapaapoy, magpapalakas ng ating pananampalataya through the power of the Word of God. Hallelujah! Kasi minsan po nakakalimot na tayo. Minsan po nananamlay tayo. Minsan po nakakalimutan na po natin magtiwala at manampalataya at manalig at manghawakan sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Isaiah chapter 41 verse 10 and 13. Sabi ng Diyos, ito pa rin po ang sabi ng Diyos, ako'y isa sa iyo. Ako'y isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Grabe. No, sabi ng Lord, huwag tayong matatakot. Pero kung ano yung inuutos ng Lord, pinapagawa ng Lord, ini-ignore natin minsan. Patuloy tayong nanginginig sa takot. Patuloy tayong ninenervyos sa kaba, sa takot, sa mga alalahanin, sa mga intindihin sa buhay. Kaya minsan hindi tayo makapag-isip ng tama. Kaya minsan hindi tayo makagawa ng mga bagay na tama, makapag-desisyon ng tama kasi po saklot tayo ng intindihin at takot sa ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, sa iyo ako. Kaya po sinabi yan? Sa mga tunay na lingkod niya. Kapag tayo tunay at tapat na sumusunod sa Diyos, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi po sa lahat ng tao sinabi yan ng Panginoon. Sa lahat lang po ng tunay at tapat na anak at lingkod ng Diyos, ipinangako yan ng ating Panginoon Diyos. Verse 13, ako'y si Yahweh na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Paano ka matatakot kapag meron tayong kinakaharap na iba't ibang laban sa buhay, iba't ibang intindihin sa buhay? Kung tayo totoong tapat na sumusunod sa ating Panginoon, siyang may sabi, di ka dapat matakot. Sasamahan ko kayo. Tutulungan ko kayo. Ililigtas ko kayo. Amen? Ang susi lang mga kapatid, listen carefully. Hindi yan lahat sa lahat ng tao sinabi ng Lord. Sinabi lang niya yan sa tunay na kanyang mga anak at lingkod. Kaya kung bakit po tayo ngayon patuloy nag-aaral, patuloy pong nagpapakalalim kasi yan nga po yung goal natin. Para dumating po isang araw, ang bawat isa po sa atin, malaman na natin ang mga bagay na nais ng Panginoon. At tayo po'y maging tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Third point, last point. Itong mga alagad na ito, na mga mananampalataya, pero walang pananampalataya, naranasan po nila sa kabila po nakasama nila ang Panginoon sa bangka, they lost their faith in God. Nawala po ang kanilang pananalig sa Diyos. Nawala po ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yun po ang pinakamasakit mga kapatid, nang dahil ipinokus nila ang kanilang paningin, isip, damdamin
doon sa unos, sa hangin, sa alon, nawala yung kanilang pananampalataya sa Diyos. At yun ang pinakamasakit na mararanasan at nakalulungkot na maranasan ng isang mananampalataya. Lalo't higit ng isang lingkod ng Diyos. Yung dati siyang nananampalataya, naglilingkod, nagtitiwala, pero dahil sa mga pinagdaanan sa buhay, dahil sa mga nararanasan sa buhay, patong-patong, sunod-sunod, kabi-kabila, nawala yung kanyang pananampalataya. Anong sabi po sa Matthew 8:25c? Sabi nila sabay-sabay, Panginoon, gumising ka, tulungan mo kami. Ano yung sabi sa huli? Lulubog tayo. Tignan niyo mga kapatid, kasama nila ang Panginoon. Kasama nila ang Panginoon. Bumuhay ng patay. Nagpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng 2 pirasong isda at 1 pirasong tinapay. Kasama nila ang Panginoon, nagpagaling ng mga paralitiko. Nagpagaling ng inaagasan ng dugo. Nagpagaling ng mga hindi na makalakad, mga lumpo. Tapos nakarasan ng problema, alon, pagsubok, hangin. Sabi nila, gising ka Panginoon, lulubog tayo. Nakalimutan nila na ang kasama nila ay tunay na Savior. Nawalan sila ng pananampalataya. Mga kapatid, kung mismong mga alagad na nakasama ng aktwal ng Panginoon naranasang mawalang pananampalataya, possible pala ang bawat isang mananampalataya dumating din sa punto ng kanyang buhay, mawala din yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang pinakamasakit na maranasan niya. Ala na, dahil sa sunod-sunod, patong-patong na kanyang kinakaharap na mga challenges, trials sa buhay. Pero hindi po yun dapat mangyari, mga kapatid. Hindi po dapat mangyari na yung ating pananampalataya ay mawawala sa ating buhay. Sapagkat until the end of our lives, dapat manatili po yung ating tapat na pananampalataya. Kanya po sabi po ni David, sa aklat po ng awit 116 verse 7, sabi po ni David, manalig ka o puso ko. Kanya po si David, inuutusan niya yung puso niya. Nakita niyo mga kapatid? Inuutusan ni David yung puso niya. Sabi niya, puso ko, manalig ka. Sa Diyos ka magtiwala. Sabi ni David, pagkat siya ay mabutit di marunong magpabaya. Puso niya po sarili. Inuutusan niya, manalig ka, magtiwala ka. Huwag ka magtitiwala sa sarili ko. Sabi niya, huwag ka magtitiwala sa iba. Basta puso ko, sa Diyos ka lang manalig at magtiwala. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at di marunong magpabaya. Yung mga tao na masama, may puso pa rin para tumulong. How much more ang Diyos na napakabuti na ating sinasambat pinaglilingkuran, na ikaw at ako sa isang sitwasyon, makikita niya na dumadaan tayo sa matinding challenge, trials ng buhay. Magtiwala lang tayo, manalig lang tayo, pangako ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti at hindi marunong magpabaya. Amen? Kaya mga kapatid, ang susi mga kapatid, huwag nating hayaan na yung ating pananampalataya, huwag nating hayaan na yung ating puso, mawala yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Conclusion. Punta po ako sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Tingnan niyo po mga kapatid. Therefore,
Go and make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ito po ibibigay ko po din mga kapatid, ito po sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, nung siya po'y pabalik na po ng langit, pakit na po ng langit, sabi po niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Ano sabi niya? Sinisigurado ko sa inyo, aking mga alagad, ako'y lagi niyong kasama hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. So, meaning to say mga kapatid, lahat ng mananampalataya na nag-aalay ng paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Lord, lagi natin siyang kasama hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Kaya papaano kang mababalisa? Papaano kang matatakot? Papaano kang panghihinaan ng loob? Papaano mawawala ang pananampalataya mo? Sinigurado ng Panginoon na sa bawat isang tapat na mananampalataya na sumusunod sa Kanya, lagi natin siyang kasama hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Pangako ng Panginoon yon. Kaya ano ngayon ang rason? Ano ngayon ang dahilan mga kapatid na tayo tunay na mananampalataya na panghihinaan ka ng loob, mababalisa ka, matatakot ka ng dahil lamang sa ating mga pinagdadaanan sa buhay? Kapatid, pangako ng Panginoon sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya, lagi natin siyang kasama. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Pero ang problema kasi kapatid, maraming mananampalataya, sila ang umiiwan sa Panginoon. Sila ang lumalayo sa Panginoon. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, siya ang nangako, lagi lang siyang nariyan. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you, patuloy na tayo mga kapatid ay magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon.